Ang dekada 70 ay nakita ang paglitaw ng pangalawang underrated action star. Walang iba kundi si Roberto Gonzales na tinawag noon na Karate King. Si Roberto Gonzales ay inilunsad noong 1967 sa pamamagitan ng Hari ng Karate kung saan pinapular niya ang karate. Karate, isang anyo ng Japanese martial arts, ang isang dalubhasa sa real at tunay na buhay na karateka, dalubhasa sa karate. Si Gonzales sa lalo madaling panahon ay gumagawa ng mga pelikula kung saan ginampanan niya ang karamihan sa mga eksena sa karate sa mga pelikula tulad ng Digmaan sa Karate at Bertong Karate noong 1966. Dito sa aking bahay. Dito na kayo magplano. Kapag naging tagumpay ang lakad nyo, makikita-kita tayo sa isang lugar. Meron din tayong tigi-tigisang kopya ng direksyon. At doon naman, pansamantala natin ilalagay ang mga salapi at alahas. Hindi mo ba alam nakakulong siya? Pupunta ako nga sa Tony Cruz para makapagpiyansa eh. Kaya ako nagpunta rito dahil alam kong wala siya. May sasabihin ako sa iyong importante. Ano yun? Yung bang pinag-usapan natin noon, yung sinabi ko sa iyo, na kapag sa akin ka napunta, makakasalang kita. Totoo yun. Dahil alam ko na mga Albay. Steady, huwag mo akong bibiruin ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Hindi ka na ba nahiya? Magkaibigan kay ni Bonnie. Sa negosyo lang ngayon magkaibigan. Pero sa ibang bagay, hindi na. Pwede ba umalis ka na? Ayoko pag-usapan ako dyan. Si Karate King ng pelikulang Pilipino na si Roberto Gonzales ay pumanaw na dahil sa isang atake sa puso noong February 5, 2009. Siya ay 66, ang katawan ni Gonzales ay nakabulol sa bahay ng kanyang kaibigan sa Tandang Sora, Quezon City. Maliit kasi ang pasilyo papunta sa bahay namin kaya nagpresente yung kaibigan niya dito na siya ay burol. Wika ni Rose, kaibigan ni Gonzales, siya ay nagtatrabaho dahil sa dalawa niyang anak, si Roda, 3rd year high school, at Bobby, 1st year high school. Kamakailan lamang ako ay hindi pumunta sa kanilang bahay sa Project 6. Ako ang nagtatrabaho sa kanyang bahay, maaaring may pera pa siya hanggang sa iniwan siya ng kanyang girlfriend. Ako ang naiwan, ako ang nag-aalaga sa kanya hanggang ngayon. Ang dating dalubhasang debonair karate na nagpakilala sa pagtatanggol sa sarili. Sa mga lokal na pelikula, sa tradisyon ni Bruce Lee ay mayroong 7 iba pang mga anak sa 3 kapabaihan. Nagkaroon siya ng 3 anak kasama ang dating leading lady na si Rina Imperial na ngayon ay nakabase sa Estados Unidos at 2 ang bawat isa sa mga babaeng hindi showbiz. Nag-reunion na yung mga anak niya sa burol niya noong isang gabi, pahayag ni Rose. Namatay siya na mahirap, dati siyang karibal ni Fernando Poe Jr. at Joseph. Sa mga pelikula, noong huling bahagi ng 60s at unang bahagi ng 1970s. Meron kahit 1 oras na nalampasan ni Gonzales ang pinagsama ng mga resibo ng box office ng parehong pelikula ni Estrada at Fernando Poe Jr. Sikat siya at mayaman, ngunit sa isang idlap na wala ang kanyang katanyagan at milyon-milyon. Namatay na mahina si Gonzales, mga taon bago siya sumuko sa pangalawang pag-atake sa puso. Noong nakaraang linggo, sinabi ng mga kaibigan na siya ay isang tulad ng isang pulubi na humihingi ng limos mula sa kanyang mga kasamahan sa komunidad ng pelikula. Nakakaawa talaga si Betong, sabi ng komedyanteng si Ami Bisaya. Nahawak ang halagang hayop ni Gonzales, wala na mga alok sa pelikula maliban sa mga paminsang-minsang extra sa screen.
Ngunit ang mga bayarin sa talento ay hindi pa rin sapat para pakainin ang kanyang pamilya. Ngunit ipinahihiwatig niya ang pera araw-araw sa kanyang mga kaibigan ay para sa kanyang 2 anak na nag-aaral. Sabi ng dubber, artista at linya na tagagawa na si Olive Madridejos. Ang mga magigiting na senador na si Ramon Bong Revilla Jr. at Lito Lapid na aktor din ay nagpadala na ng mga bulaklak. Sinabi ng kanyang pamilya na sana isundin ang mga pundonasyong pinansyal. At Lito ay nag-aabot din ng pera sa akin, sabi ni Rose. Lahat tayo ay makakaranas ng kabiguan sa ilang mga bahaging punto sa ating buhay. Kung paano natin hawakan ang kabiguan ay mas mahalaga kaysa kung paano natin hawakan ang tagumpay. Sa huli, si Roberto Gonzales ay hindi lang karate king, siya ay paalala na ang buhay ay hindi laging digmaan sa karate na panalo ka palagi. Minsan, matatalo ka, minsan, madadapa ka. Pero ang tunay na hari ay yung bumabangon kahit wala ng camera, wala ng palakpak, at wala ng milyon basta para sa mga mahal mo sa buhay. Ang alamat, pwedeng mamatay na mahirap, pero ang pagmamahal ng isang ama, yun ang hindi kailanman magiging extra sa kwento ng buhay. I-click lamang subscribe at notification bell button sa baba para lagi kang updated sa mga videos ko. Salamat sa panunod, ingat po tayo lagi.